This podcast is a member of the OOF Podcast Network. Ang mga podcast na may OOF. Pera na naman. Lagi na lang pera, pera, pera. Ang mama ng bayan, ang mama nyo, ang mama nating lahat. Mama Mo Colleen Podcast. Mama Mo Colleen. Hello-y! Isang bang hello-y mga bebe ko! Mag-ingay! Happy Friday na naman po. Another Friday. O diba, another episode na naman po tayo. Episode 7 ng Mama Mo Colleen Podcast. Akalain mo yon, sinamahan mo ko mula una hanggang episode 7. Lucky 7, ika nga. Naku, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta dito sa Mama Mo Colleen Podcast. Itodo mo na, ipamalita mo na sa mga kilala mo na meron na pong podcast ang Mama Mo. Ayan, dito po sa Spotify. Anyway, napakaganda po ng topic ngayon kasing ganda at gwapo mo. You know? O, diba? Oo, maganda ang topic ngayon, especially sa mga kasal na, sa mga may asawa na, at sa mga nagsasawa na, hoy! Ano nagsasawa na? Naalala ko lang nung merong sinabi yung pare na inatenan ko dati. Meron siyang topic about asawa. Sana daw wag umabot sa maalis yung A, tapos magiging sawa na. Wag naman daw sanang ganun. Kasi usually daw, ganun daw yung context eh. Asawa, nawala yung A, sawa. Hanggang sa inalis yung S, awa. Hanggang sa ang relasyon ay wa na. Naka, wag naman sana. Oo, sana ang asawa, mula una nangako kayo sa simbahan hanggang dulo, asawa mo pa rin siya. O, diba? Pero nakakalungkot, marami tayong mga sad story ng hiwalayan ng mag-asawa dahil sa iba't ibang maraming factors. Ano nga ba yung mga factors na yon? Yung mga hindi ninyo pagkasunduan, yung differences ninyo na hindi nag-workout kasi nagpapataasa ng ihi. O diba, tayo mga girls, wag tayo makipagpataasa ng ihi sa mga boys kasi mas mataas talaga yung kanila. Hindi natin kaya yon. Sila lang may talent nun. But kidding aside, alam nyo, sa isang relationship, para po maging successful ito, kailangan talaga i-work out ninyo yung differences ninyo. Kailangan talaga mag-meet halfway kayo. Kasi ang relasyon po, hindi po pataasan ng ihi yan, hindi yan pataasan ng pride. Kasi pag yan po ang pinairal ninyo, hiwalay talaga ang puti sa decolor. Sinasabi ko sa inyo. Alright? So, ano pa yung mga factors bukod sa differences? Yan yung nangingialam yung mga biyenan, yung nakiki-epal, yung mga hindi naman dapat kasali sa away ninyong mag-asawa, na imbes na masolusyonan, napupunta sa hiwalayan. So, many factors. Anyway, eto na po. Isa po sa factor o isa po sa dahilan ang aayon sa aking survey. Nag-survey ako sa 2 tao. Hindi, ito yung madalas na rason kung bakit naghihiwalay yung mag-asawa. Yung hindi nila ma-handle yung pera problems nila. Nako! Pag-usaping pera talaga. Diyan nagkakaproblema ang mag-asawa. Ito po yung pera na naman pinag-aawayan namin, Mama Colleen. Nakakaloka. Yung tipong sa araw-araw na lang, problema yung pera, issue yung pera. Alam niyo, totoo naman, pera naman talaga, malaking bagay yan sa buhay natin. Kumbaga, kung wala tayong pera, kaya may asawa o wala, single, nagtatrabaho, pag wala kang pera, mainit ulo natin, di ba? Mainit ang ulo mo, yung tipong lahat nadadamay, oo. Pero pag eto na, nai-involve na even your relationship with your partner because of money, yun yung medyo nakakatakot. Sabi nga natin, money is evil. Kapag hinayaan po natin na i-drive tayo ng money, at yun yung naging center ng relationship nyo, na mag-asawa,
mag-asawa, totoo, mapupunta talaga to sa hiwalayan. Kaya sabi nga, laging sinasabi, hindi lang naman si Mama Colleen, na don't let money be the center of your relationship. Kung meron man kayong dapat na maging sentro ng inyong relasyon, si Papa God yun. Lahat ng worries ninyo na mag-asawa, problema sa pera, pang tuition ng anak, alam mo yun, yung paano tayo makakaraos ngayong araw na to, itaas nyo lang kay Lord, samahan din ng gawa. Hindi yung parang itinataas mo lang kay Lord, Lord, bahala na kayo, tapos nakahilata lang kayo dyan. Wala pong babagsak na pera, no? So, samahan nyo rin ng gawa. Basta, bottom line, pagtulungan ninyong mag-asawa. Yan kasi talaga yung pag may asawa ka na, yan talaga yung katotohanan na hindi ka na lang iisa, dalawa na kayong magtutulungan. Again, pag mag-asawa na kayo, sabi nila pag mag-asawa sa una lang daw masaya. Pag mag-asawa, yung mga first years ninyo parang punong-puno ng rosas, parang walang problema. Pag tagal-tagal daw, naku, wala na yan. Naku, hindi naman ako naniniwala dyan. Oo, priorities will change. Things will change. Pero, naniniwala ako na kung talagang gusto nyong alagaan yung relationship na mag-asawa ninyo, kaya yang alagaan kahit gaano pa kayo kabising dalawa. Kaya nyong ibalik yung dati na nakasanayan ninyo kahit na gaano kayo kabising dalawa. Ako, personal experience ko mga bebe ko, I've been married for 8 years. 2015, 2023, 8 years. Uy, galing ko dun. I've been married for 8 years and bago kami kinasal, sabihin ko sana sinakal. Bago kami kinasal, 7 years in a relationship muna kami. So, tinest na kami ng panahon for 7 years bago kami nagdesisyon na mag-asawahan ng dalawa. Ang nakikita ng iba, parang wala kayong problema mag-asawa. Naku, we've been through a lot. As in, ang dami naming pinag-awayan, ang dami naming pinagtalunan, ang daming sumusubok sa mga relasyon na, sa mga? Ang daming relasyon. Di ba? Ngayon na may dalawa na kaming anak, ang dami. Di ba? May problema sa pera. Yun na nga, isa sa factor na napag-awayan, napagdaanan, nalampasan namin is yung pera. Aminin natin, pag dumarating kayo ng tough times, yung tipong, paano kaya yung babayaran natin? Parang wala tayong mahuhugot. Tapos, darating pa sa point na, halimbawa, ako yung mas malakas kumita. Dumating ako sa point of our relationship na I'm questioning, bakit mas malakas akong kumita? Parang, kasi nandun tayo sa culture Ang Filipino culture, ang pagkakaintindi natin, dapat lalaki should bring the bacon sa table. Lalaki dapat ang malaki ang kita. Lalaki dapat ang provider ng pamilya. Pero kasi, aminin natin, things change over years. Opportunities, depende rin yan kung sino ang makaka-jackpot sa inyong dalawa. Yes, naging issue siya sa akin noon. Yes, pinag-awayan namin siya noon. But those are the learning curves na natutunan namin within our marriage, within our relationship. Na parang noon, parang naging issue sa bata pa ako noon Diba? Oo, kumbaga parang immature pa ako Kumbaga, hindi ko pa alam. Ito, parang may mga nadidiscover ka along the way na parang sabi ko, bakit mas malaki yung kita ko? Bakit parang mas marami akong binabayaran kaysa sa'yo? Yung mga ganon, nasaktan yung asawa ko nung one time na na-open up ko yun sa kanya. But then, alam mo, ang kagandahan nun, as long as there's communication, as long as you are open with your partner kung ano yung problema, walang problemang hindi masusolusyonan ninyong dalawa as long as you're both open na pag-usapan ito. So kami, sumasama loob ko, I am more blessed than him, mas naging marami akong racket than him. So, parang nagkim-kim ako na bakit ganito, ba't ganyan. Nung na-open up na siya, I saw my husband na umiyak siya and nag-open up siya ng nararamdaman din niya na parang all the while I'm thinking this, I'm thinking that. Ang dami kong iniisip against him to the point na parang kulang na lang i-resent mo siya, na parang nakakalimutan mo ata yung pinangako ninyo sa simbahan through thick and thin, whatever it is. So parang nung time na in-open up ko yun, nung nagsalita na siya, nung ipinaliwanag niya sa akin na, Ma, kasi ganito, Ma, alam mo, gustuhin ko man,
talagang eto pa lang sa ngayon. And doon ko na-realize na parang, oo nga naman, hindi dahil lalaki siya lang yung dapat mag-bring the bacon sa bahay. Hindi porke lalaki siya, kailangan siya yung malaki ang kita. Doon ako naliwanagan na sa marriage life namin, bilang mag-asawa, tulungan yan. Kung ikaw yung blessed ngayon, magtulungan kayo. Ang mahalaga dito, tinutulungan, kumikilos din yung asawa mo. Pero kung wala talagang kinikilos yung asawa mo, yung tipong ikaw na nga yung pagod, ikaw na nga yung nagbi-bring the bacon sa bahay, tapos siya nakahilata pa, dun siguro pwede mong bombardin yung asawa mo. Pero kung nakikita mo naman na may effort, big efforts yung asawa mo sa buhay pamilya ninyo, sa paghahanap buhay para makapagpasok ng pera sa bahay, I think tama na yung pagkukumpara natin na dapat ikaw ang malaki ang kita. Tama na yung ganung kultura. Isantabi na natin yun. Ang lagi nating iisipin, at the end of the day, mag-asawa kayo, pera niya, pera mo, iisa na lang yan. Ang mahalaga din, isa rin sa learnings ko, maybe, God, ikaw misis, kaya ka binigyan ni Lord ng malaking blessings. Kasi ikaw yung meron ngayon eh. Ikaw yung may open na pwedeng pagsaluhan ng blessings eh. So, bilog ang mundo. Kung ikaw ang blessed ngayon, darating na panahon, yung asawa mo naman yung mas magiging blessed and vice versa. So, ganun lang yun. I mean, wag na nating hayaan na nang dahil lang sa pera, maghihiwalay kayo. Lalo na kung may efforts naman on both sides. And again, kung may problema kayo, lagi kayong wag mahiya na mag-open up with your partner. Wag mong hahayaan na lalamunin ka ng self-pity. Wag mong hahayaan na lagi mong iisipan ng masama yung partner mo without talking to him or to her. Again, open up communication is the key. Hindi naman talaga laging roses, flowers, maganda ang pagsasamahan, pero true communication, true pag-uusap talaga eh. As in, true pagiging open-minded. Hindi to networking ha. O, kung meron ka mang pairali na dapat open-minded, yung usap ninyong mag-asawa. Basta, eto lang yun. Pag may maliit na butas, para hindi na lumaki pa habang maliit, i-open up mo na, then subukan ninyong pag-usapan na mag-asawa. Again, don't let money be the center of your relationship. Huwag mong hayaan na lamunin ka ng, alam mo yun, bakit ganito? Bakit ganyan? Pag-usapan ninyo palagi. Alam nyo, isa rin sa rason kung bakit naghihiwalay ang mag-asawa kasi hindi na pag-uusapan. And communication is the key. Sa lahat ng aspeto ng relasyon, sa kaibigan, even nga sa trabaho eh. Kung may problema ka sa boss mo, kunwari hindi mo gusto yung palakad niya or hindi mo nagugustuhan yung pasahod sa'yo. Pwede ka rin basta any kind of relationship, as long as you are open with communication, you are open with kung ano man yung pwede nyo pag-usapan, wala namang magiging problema. Lagi nating tatandaan na pera lang yan. Kung may dapat man kayong protektahan, iyong pagsasama ninyong mag-asawa. Lagi nyo tatandaan na nangako kayo sa simbahan, for better or for worse, through thick and thin, walang iwanan. Alright? Yung mga problema na yan, malalampasan nyo yan. Usap is the key. Tara, usap tayo! Dun, kay Mama Colleen. Diba? Walang susuko! Magtatalo, magbabangayan, pero hindi nyo susukuan ng isa't isa. Unless, may unless naman tayo. Oo, kung talagang hindi mo nakikitaan ng effort yung partner mo, kung nakikita mo natatamad-tamad talaga, kung talagang pabigat na siya at toxic sa buhay mo, nandun na papasok yung mag-usap kayo kung dapat na bang maghiwalay. Pero kung kaya pang i-address, kung kaya pang i-arrest, kung kaya pang maayos, better. Alright? So, eto na ang mga masaswerteng nilalang na isa-shoutout natin ngayon. Mama Colleen! Eto na kay Danilo Gonzaga, mahayhay, hello sa'yo. Kay Benji San Miguel, Zel Rubante from Tondo, Manila Harbor Center. Maraming salamat! Hello kay Belango family ng EDSA Crossing Nice Hotel. Hello po sa inyo dyan. Kay Gina Paradero, Jovi Oliet Jansen, ingat ka lagi dyan from your mama Jenny. And of course, kay Janelle Demdem and Nicole Cabanaw. Maraming salamat po. Ayan na, sa mga gusto po magpa-shoutout, gustong marinig ang pangalan nila here on Spotify, again, comment na po sa mga post namin sa aming social media account. So once again, sa mga hindi pa po nagpa-follow, yung mga napadaan lang dito sa Spotify, paki-follow na po kami, Mama Mo Colleen Podcast. Maraming salamat po sa mga nagpa-follow na.
Maraming salamat everybody! And magkita-kita tayo sa episode 8. Maraming salamat muli. This has been your cool mama ng Philippine Radio. Mapapakinggan din po ako sa 91.5 Win Radio Heart to Heart with Mama Colleen. Ayan, so again, ako po si DJ Mama Colleen. Sinong mama mo doon? Siyempre si Mama Colleen. Ang mama mo, ang mama nyo, ang mama nating lahat. Mama mo, Colleen. Heart, bebe ko. Until next episode, pahalo ka, Kubi. Pagamping kanunay! Bebe ko, i-click mo na yung notification bell at i-follow ang Mama Mo Colleen podcast here on Spotify para updated ka sa aking latest episodes. I-follow at like mo na rin ako sa aking FB, IG, and TikTok at Mama Mo Colleen. Palambing din mga bebe ko, subscribe ka na sa aming YouTube channel, Podcast, para sa clips at full video episodes naman sa aking official channel, Colleen's World. Magsama-sama tayo muli sa susunod na Biyernes, 6 p.m. here on Spotify. Heart mga bebe ko!